Hi po mga inday, mga auntie, mga uncle. Good morning. It's another day and it's another blessed day na naman mga inday na aking tatahakin sa aking buhay. Whatever I go po, kasama po kayo sa aking mga biyahe, sa aking mga experience. At ngayon po is andito na po ako sa wakas sa El Nido. And sa wakas ay nakaalis na din po ako sa Balabac area at na-stranded po ako doon ng 5 araw. 20, 22, 23, 24, 25, 26 opo, 5 araw yung na-stranded natin doon at wala lang po akong ginagawa kung di nasa loob lang po ng kwarto kasi hindi ako masyadong nakapagpahinga doon, nakatulog kasi nga yung tinitirahan ko doon is malapit lang sa pier. So yung hangin is palakas ng palakas yung hangin at saka yung ulan, tapos hihinto, tapos hahangin at uulan na naman mga intay. So naisip ko na baka tataas yung tubig or baka may mag-evacuate yung mga tao doon kasi nga malapit sa pier kami, malapit sa tubig. Pero nung tinawagan ko naman yung agency ko ng Manta Team, sabi nila okay naman po, chinek po nila yung tubig, yung dagat, okay naman din po mga inday. Tapos yung owner din ng Carienderia or yung homestay is Ilonggo, so nakipag-usap din ako sa kanila and sabi nila wag daw ako mag-alala kasi kapag lilikas yung mga tao pag may evacuation, kakatukin daw nila ako mga hinday. Pero even though na-less yung takot ko dahil doon sa sinabi nila, pero at the same time hindi talaga 100% na nawala yung takot ko. So time to time is yung utak ko is nag-observe lang sa labas mga inday. So at 26, 5 o'clock in the morning, kinatok po ako ng may-ari. Nung gabi na yun, sabi niya na mag-ready daw ako, baka bukas may biyahe na sa 26. Sabi ko, sige po sir. So na-ready ko lahat yung gamit ko pagkagabihan. Tapos sabi niya, hindi pa daw sure na may biyahe talaga. So pagka 5 o'clock in the morning, ang bilis kong nagising mga inday. Parang isang katok lang yan, gumising talaga agad ako. Tapos binuksan ko yung pinto, sabi niya, may biyahe. Sabi ko, thank you Lord. Kasi may biyahe na talaga. Nung may biyahe, akala ko doon yung biyahe sa pier na malapit sa tinutulugan ko. Kasi yun lang yung akala ko na may pier. Tapos andin din yung mga malalaking barko. At sabi niya na, may nag-antay po sa inyo na pulis sa labas. Kasabay niyo po papunta ng Buliluyan Port, pabalik ng Palawan. Sabi ko, siguro aalis kasi sir. Tapos, ayun, hinatid ako ng may tricycle. So, yung agency ko mga inday, paulit-ulit akong tumatawag, contact. Pero, naisa sa kanila, hindi ko ma-contact para mapaalam ko sa kanila na aalis na ako. Kasi sabi kasi nila ni ma'am at saka ni sir na may speedboat naman po sila. I-free lang sana nila ako pabalik ng port mga hintay. Kaso lang, akala ko yung advisory galing sa Coast Guard is talagang yung advisory is okay na, free to travel na. Ako mga inday, pagsakay namin kasi 2 speedboat yung nagbiyahe. Yung unang speedboat is puno na, kaya nag-transfer ako sa other speedboat. Pagsakay namin doon mga inday, paalis na sana kami. Biglang bumagsak yung malakas na hangin at saka ulan. Tapos pagbagsak ng malakas na hangin at ulan mga inday, yung dagat, talagang zero visibility yung dagat mga inday. Tingnan itong video na to. Zero visibility yung dagat. Tapos sabi ko, na-feel ko agad yung takot ba? Kasi yung isla kasi na yung mga inday is yung Balabac, parang nagkaganon sila Tapos isla dito, may isla dito, may isla din dito. Pero connected lang yan sila pag ganun. Nasa gitna kami. Pag nasa gitna kami, ibig sabihin, walang masyadong malakas na alon na papasok kasi nga may 2 nakaabang dito. Pero yung time na yun mga inday, nakikita ko yung tubig talaga ng pag ano. Sabi ko, how much more kung nasa open sea na kami, na wala na talagang isla. Sabi ko, Lord, tulungan nyo kami. Doon ako na-feel sa lahat ng trip ko mga inday, yung pag-skydive ko, yung pagpunta ko sa mga secluded mountain na area. Dito talaga ako kinabahan ng todo mga inday. Kasi nga, risky talaga.
Sabi ko, pero okay naman kasi nagbigay ng advisory ang Coast Guard. So pagdating doon mga Inday, nung nasa gitna na talaga kami nasa gitna na talaga kami ng dagat, yung speedboat talaga, pag gano'n yung speedboat mga Inday, grabe, may video po ako na parang ganun talaga. Sabi ko, pero magaling yung captain mga Inday sa speedboat. So, at sa awa ni Lord, nakarating kami ng isang isla at transfer sana kami ng ibang speedboat papunta diretso ng Bulaluyan. Pero sabi ng pulis na kasama ko na wag na daw kami mag-transfer kasi sobrang hassle kasi umuulan pa. Tapos malakas pa yung alon. So, good thing na hindi na kami bumaba sa speedboat namin. Dumiretso na kami babiyahe ng Bulaluyan Port. Pagdating doon, ganun tako din yung agency ko kasi nga may van sila na pipick up sa akin. Pero hindi nila alam na babiyahe na pala ako that time. So wala yung van na masasakyan ko na free lang sana. So kumuha na lang ako ng ibang van para talaga makaalis ako doon mga Inday. So yung nabayaran ko sa speedboat is 800 tapos yung van din is 800 papunta ng So pagdating ko sa van mga Inday, nabibiyahe na kami papunta dito sa Puerto Princesa. Yung mga kasamaan ko is mga teacher at saka police. Tapos narinig ko sa pag-uusap sa phone nila na wala pala talagang biyahe. Wala talagang biyahe mga Inday. Tapos sabi nila, tumakas lang daw yung speedboat na nasakyan ko. Sabi ko, hala, oh Lord, thank you Lord dahil nakarating kami na safe. Dahil, ibig sabihin tumakas, walang advisory galing sa Coast Guard. At ano mang mangyari namin sa dagat, dili tubag sa Coast Guard mga Inday. So, napakadelikado, sobrang risky talaga na ito talaga na alam talaga ng Coast Guard. But anyway, sobrang thankful ko kasi nakalabas ako sa isla ng Balabac at ang hirap doon mas stranded mga Inday kasi alam nyo ang mahal ng bilihin, double, triple yung presyo nila. Nakabili ako ng isang apple at saka dalawang orange, 150 pesos. Ang mahal, sobra. Tapos yung laundry nila, hindi na ako nagpapa-laundry kasi sobrang mahal yung laundry din nila mga Inday. Ako lang yung naglalaba. So, while on the way ako sa Puerto Princesa, mga Inday, napaisip ko ba na yung, sabi nila, yung bagyo is mas malala daw sa El Nido, dito sa El Nido. Sabi ko, paano na ito? Pero okay na siguro na mas stranded dito sa El Nido kasi maraming choices marami akong mabilhan, marami akong, yung kailangan ko, easy lang sa akin. So, while on the way, kasi may friend ako sa Aborlan, sa Puerto Princesa, naisip ko na doon na muna ako bababa, papalipasin ko muna ang bagyo. So yung mga Inday, nag-stop ako sa Aborlan, sinundo ako ng friend ko, buti talaga may friend ako sa Aborlan mga Inday, sila ni Julian at ni Timothy, kay Ohen. Thank you so much sa pagpapatuloy niyo po sa akin doon. You really saved my day and my trip talaga na pinatuloy nila ako ng isang gabi. Ayun mga Inday, pagkalipas ng isang gabi, kahapon, okay na yung panahon. Buong gabi hindi na umulan dito, ay doon sa Puerto Princesa. At saka buong araw din, hindi rin umulan. May araw na talaga. Sabi ko, babiyahe ba ako o hindi? So, nag-check kaming dalawa ni yung friend ko, nag-check kami ng weather dito sa El Nido. Tapos dito sa El Nido, nakikita ko pa ulan-ulan, paambon-ambon. Tapos doon, nasasayangan ako mga Inday ba? Kasi wala akong magawa doon. So sabi ko sa kanya, decision talaga ako mga Inday na magbiyahe na lang ako papunta dito ng El Nido kahapon. So nagbook ako ng hostel ko. Andito ako sa one hostel now sa Kurong-Kuro. Sa town lang po talaga ng El Nido. 600 po yung nabayaran ko dito for 2 nights. So okay na po to mga Inday. At ngayon po, may nakontak na din po akong ibang agency na mag-island hopping ako. And sana maganda yung spot or for free diving na makukuha ko mga Inday. Kasi doon sa Balabac, masaya ako doon. Sobrang ganda doon. Pero hindi kami nakalangoy for diving talaga. Kasi nga, yung time na yung mga Inday, nag-diving kami sa last naming spot. Tapos, wala akong fins, wala akong life jacket,
wala talaga mga inday, sarili ko lang talaga, naglalangoy-lalangoy lang ako. So, hindi namin namalayan, 3 kami, tinangay na kami ng alon, palayo ng aming bangka. Sobrang layo na ng aming bangka mga inday. Kahit anong langoy na gawin ko, kahit talaga anong langoy na gawin ko, hindi talaga ako matutulin. Dili jud ko maano mga inday, kasi may palatandaan ako sa ilalim ng corals. Naglalangoy ako, may corals doon na malaking corals andon sa ilalim. Sabi ko, yan yung aabutin ko para makatayo ako. Kasi nga malalim makatayo ako. Langoy ako ng langoy mga inday. Pag ko, mas lalo akong lumalayo. Mas lalo akong hinihila ng current ng tubig. Tapos yung kasama ko, may fins siya. Yung kasama ko naman, may life jacket siya. Pero hindi din nila kaya mga inday. Sabi ko, feel ko na gikapoy na ako. Na ano na ako mga inday ba. Napagod na ako sa kakalangoy. So, pagtingin ko sa kabilang isla, kasi nasa gitna kami mga inday. Nasa gitna kami ng tubig, isla at saka isla dito. Yung current patangay papunta doon sa isla na tinutulugan namin. Pero malaki yung isla na yung mga inday. Sabi ko, kapag ito talaga, hindi talaga ako I could not make it going back to the boat. Palutang-lutang na lang talaga ako mga inday para hindi ako mapagod hanggang tangayin ako papunta doon sa isla ng tinutulugan namin. Pero, ang nakakatakot doon mga inday, kapag hindi kami na-rescue, papalutang lang kami, yung mga buhaya pala doon mga inday, kung saan-saan lang, kasi yung balabak, yun yung pinakatakutan, kasi nga yung pulis na kasama ko, sabi niya, akala mo troso lang yung nakalutang, pero buhaya na pala. So ayun, nakita ng tour guide namin na nahihirapan na kami at lumalayon talaga kami sa bangka. Yung tour guide namin lumangoy, may dalang lubid. So yung lubid binigay niya sa amin at saka yung kapitan, hinihila kami mga inday. May video pa ako, nakakuha ako ng video. Tapos yung video na una kong nagdadive pa ako, lumalangoy ako mga inday, okay pa yun. Pero yung pagganon ko, yung current talagang ginanon yung current ng tubig mga inday. So ayun na, grabe yung experience ko dito sa Balabak at very timing kasi may bagyo. Pero, before ako pumunta dito sa El Nido mga inday, di ba nag-video ako sa inyo tungkol, nung andun pa ako, na-stranded pa ako sa El Nido tungkol sa update ni Eric kasi nag-chat siya sa akin na may ticket na pala siya. Yung ticket niya papunta dito is December 3. Tapos, aabot siya dito sa Cebu. Doon sa Cebu is December 5. So, until now mga inday, confused pa rin ako. At saka nababasa ko rin yung mga comment nyo. Ang dami-dami yung mga comment. Thank you so much po. At may tumatawag po sa akin na nabibigay ng advice. Nung kagabi po, may tumawag sa akin kagabi, mga alas 11 na hindi ko na po masyadong na-entertain kasi napagod po ako sa biyahe. At natulog po ako at nagising lang. So, sorry po ma'am. And sa mga po nagbibigay ng advice, may nagsasabi na wag mo nang balikan. May nagsasabi rin na balikan mo. Huwag mo na balikan yung nakaraan. Nalilito pa rin ako mga inday, pero siguro tama kayo na ako na lang yung, kasi wala na pala silang contact sa family niya sa Cebu, yung adopted family yan, nung sinusuportahan niya dati. Wala na pala siyang contact mga inday. Tapos, tinanong ko siya, kasi may nagtanong diba sa inyo kung ano ang plano niya, kung ano ang reason niya kung bakit siya babalik dito sa Philippines. So, nung nabasa ko may nag-comment nun, tinanong ko siya. Sabi ko, what are the reason why you come back here in the Philippines? And that's shocking. Kasi, wala siyang bigay sa akin ng before siya nag-book ng flight na babalik siya dito sa Philippines. So, sinabi niya mga inday na gusto niyang bumalik dito sa Philippines kasi na-miss daw niya yung magkasama kaming dalawa, na-miss daw niya yung family ko, na-miss daw niya yung nagtatawaran kaming dalawa. Tapos sabi ko na baka may iba kang kakilala dito sa Philippines or may kachat ka. Sabi niya wala daw siyang kachat na iba mga inday, ako lang daw. Kasi nung dati, nung magkasama pa kami, nakita ko na nalaman ko na may kachat siyang ibang babae sa Mualbual. Tapos nung kami pa mga inday, pilit kong sabihin sa kanya na tara dong mag-tour tayo or bisitahin natin tong mga lugar na ito, pero wala siyang baka nag-eager talaga na pumunta. Pero nung time na yon, na-shock ako kasi gusto niya talagang pumunta ng Mualbual. Sabi ko,
bakit siya talaga nagkaroon ng courage na gustong magpunta ng Mualboal? Noon pala mga Inday, nahuli ko sa cellphone niya na may kausap siyang babae taga Mualboal. Tapos una pala yung na-friend, 2017 pala yung na-friend niya yung babae before kami nag-meet mga Inday. Tapos kami na nun, engaged na kami nun. Nakikita ko na nagsisend sila ng picture sa isa't isa. So, yan din yung way na, isa talagang way na gusto ko makipaghiwalay sa kanya noon. Kasi, magkasama na kami, pero nagawa pa yan sa akin. So, tinanong ko siya kahapon, while on my way, mga Inday, dito sa El Nido. Tinanong ko siya, what's your purpose? Sabi niya, ayun, gusto niya daw makabawi, gusto daw niya yung balikan yung mga magagandang alaala dati. Sabi ko, pero hindi siya nagtanong sa akin na gusto niya makipagbalikan dahil kapag nagtanong siguro siya sa akin na gusto siya makipagbalikan, hindi ko talaga may bibigay sa kanya yung sagot ko mga Inday. As in, I can't say yes, I can't say no. Gusto ko lang talaga na ma-preserve yung pagkakaibigan namin, yung relationship kami na meron kami ngayon mga Inday. And I don't know really kung andito na siya mga Inday, kung ano ba yung takbo ng buhay namin. Hindi ko talaga alam. Pero yun yung sinabi niya sa akin. At pag sabi niya sa akin ng ganun, parang I need more explanation. I need more reason kung bakit ganun mga Inday. Kasi ang sa akin talaga, honestly mga Inday, kasi nga wala nang family si Eric, wala na siyang father, wala na siyang mother, dalawa lang sila magkakapatid, tatlo sana, dalawa silang lalaki, isang babae, pero yung babae is adopted lang, hindi talaga tunay na kapatid nila. Tapos yung isa niyang kapatid matanda na rin. Tapos as a pangyayari talaga sa amin mga Inday, sa sitwasyon niya, naaawa talaga ako kay Eric kasi wala na siyang kasama doon, wala na siyang family, at saka yung mga relatives nila doon mga Inday, hindi din sila sobrang close kagaya ng mga Filipino, yung mga relatives natin dito sobrang close, pero doon sa Amerika wala talaga mga Inday. So ayun, mas nangingibabaw yung awa ko at nangingibabaw din yung concern ko kung ano mang yung mangyari sa kanya mga Inday. I don't know why, pero sinasabi ng iba na mahal ko pa din siya. Mahal ko siya mga Inday as ano yung natitira namin ngayon na relationship. Pero more than that, wala na akong eager talaga na balikan kasi natatakot talaga ako mga Inday na babalik na naman yung masaktan ako, iiyak na naman ako. Siguro mga Inday, kapag i-ask ako ni Eric ulit, sabihan ko sa kanya na gano'n, na ayaw kong masaktan ulit, ayaw kong maging lalabas na naman yung pagiging immaturity ko. I know na magmamature ako mga Inday, pero binabalik-balikan kong time na yun eh. Binabalik-balikan kong time na yun na nung naghiwalay na kami, before kami naghiwalay, na ang lamig na namin sa isa't isa, palagi akong umiiyak, palagi akong nasa-stress, depressed ako mga Inday, na supposedly sa relasyon hindi ka dapat stress, hindi ka dapat depressed, pero natatakot akong balikan yun. So for now mga Inday, I don't know really what will happen kung pagdating niya dito. At nangingibabaw yung nangingibab talaga yung ko sa kanya, awa kaysa pagmamahal ng more than as a friend mga Inday. So I don't know lang mga Inday. Thank you din sa inyo kasi yung iba nakasabot, nakaka-understand sa sitwasyon ko, sa feelings ko, sa naming dalawa ni Eric, at yung iba naman okay lang, ganon, may mga negative, positive, okay lang kasi doon naman talaga yung yung buhay talaga pag nasa social media ka. Alam niyo ba mga Inday, dahil po sa social media, isa din yung naka-apekto sa relasyon namin ni Eric noon. Kasi dinidibdib ko kasi yung mga bash ng mga tao eh. Pero sa Facebook din po, nag-upload din po ako ng mga video sa Facebook at nag-trending po yung in-upload ko sa Facebook. Tapos dumadami talaga yung basher ko mga Inday.
So, yung Facebook ko po is hindi po Inday Boryat. Ilalagay ko lang po dito sa screen mga Inday at paki-check out na lang po kasi dun po ako nag-upload ng mga latest na travel ko at saka pictures and videos ko mga Inday. Bisaya po ako sa Facebook ko mga Inday. So, check out nyo lang po Heart Academia. Tapos ngayon is yung pick up po ng aking van papunta ng island tour is 8:30 hanggang 9. So, maghanap lang po muna ako ng laundry dito kasi wala silang sink dito na pwede kong paglalabhan mga Inday. May sabon ako dyan, pwede akong maglaba pero halos lahat ng mga damit ko is purong kuna ng gamit. So, maghanap na lang muna ako dito ng laundry at later mga Inday, imimit ko yung driver ko papunta. Tapos, tomorrow pa mga Inday is thank you so much kasi may nagbigay sa akin ng promotional video na nakalist din ako. Tapos, another day pa June, may promotional video po din ako ng isang company at isang agency. So, thank you so much for that. Subabayan niyo po ako mga Inday sa aking travel dito sa El Nido. Pagkatapos po ng El Nido, I don't know ilang araw ako magsastay dito. Pagkatapos po dito is pupunta po ako ng Coron. So, dalawang flight na yung mamiss ko mga Inday. Kasi supposedly yung isang flight ko is kahapon 27. Kasi nga, na-stranded tayo so namiss ko yung flight ko. Yung flight ko is Coron pa. So, nag-book ulit ako ng 31 kasi akala ko talaga is mabit ko yung time at saka yung date. So, nag-book ako ng 31, 2 o'clock in the afternoon sa Coron din. Pero 28 na ba tayo ngayon or 27? 26? Parang 28 na tayo ngayon mga Inday. 28 na tayo ngayon, tapos 31 yung flight ko. Tapos magsistay pa ako ng 3 days dito siguro mga Inday. So, ma-miss ko na naman yung another flight ko. And para sa akin, I tell myself mga Inday, okay lang na ma-miss yung flight ko as long as mag-enjoy ako dito sa Palawan. So, ayun, hindi man ako masyadong nakapag-enjoy sa Balabac ng mga activities aside from seeing those beautiful beaches mga Inday. Pero sana dito sa El Nido is makagawa ako ng extreme and fun activities. And yan lang po muna ang update ko sa inyo ngayon mga Inday. Please share your thought in the comment section below. And I will babasahin ko po yung mga thought and opinion nyo mga Inday. Maraming salamat sa inyong mga advices. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At maraming salamat po sa inyong pagsusuporta sa aking buhay, sa aking journey. At mapa-love life man o mapa-travel. Thank you so much po mga Inday. At shout out po sa ating mga taga-suporta. Ayan mga Inday, may nakilala po akong mga subscribers natin. Siyon na vlog. Mga Inday, may nakita na naman akong mga supporters. Ayan, picture one. Hi! May namit ako dito sa Cebu. Salamat!